Dahil today nga is Friday, workday, payday, alamin natin kung ano magiging lagay ng panahon kasama si Amor La Rosa. Good morning, Amor! Good morning! Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ngayon po makakasama po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. Alzar Aurelio. Good morning, Mr. Aurelio. Magandang umaga sa iyo, Amor. Ganun din po sa lahat ng televiewers. Mr. Aurelio, ano po bang update natin dito po sa low pressure area na patuloy po nating binabantayan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility? Inaasahan pa ba natin na ito ay patuloy na lalakas or malulusaw na sa mga susunod na oras? Opo, itong low pressure area ay nakatawid na po sa kalupaan at nasa bandang Sulci. Itong low pressure area, yun ang makikita, ang layo po niya ay nasa 110 kilometers south po yan ng Coron, Palawan. Kaya po dito sa low pressure area, inaasahan po natin na bukas pa ng gabi o Sunday pa umaga ito lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Okay, so ayan po mga kababayan, patuloy po nating babantayan ito pong impormasyon tungkol po dito sa low pressure area na binabantayan nga po natin at kasalukuyang po magdudulot pa rin ng sama ng panahon sa ilang bahagi ng ating bansa. At kaugnay nga po niyan, Mr. Aurelio, ano pong inaasahan po nating lagay ng panahon para po sa araw ito ng Biyernes? Magiging maulan pa rin po ba ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa? Opo, dahil sa low pressure area at yung trap nito ay nakaka-apekto ito sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo po ang Luzon. Kaya inaasahan po natin na magiging maulap po tayo at may mga light to moderate rains at thunderstorm dito sa Metro Manila, Central Luzon, Cagayan Valley, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at Northern Mindanao. Ayun yung makikita, halos ang buong bansa, Luzon at Visayas ay maulap po tayo. Pero meron pong lugar dyan na mas magandang panahon, dito, lalo-lalo na po dito sa bahagi ng Mindanao. Dahil magiging bahagyang maulap po tayo hanggang sa maulap na kalangitan na may mga selected lamang pag-ulan or thunderstorm. Okay, so ngayon po na alam na po natin ang inaasahan lagi ng panahon para po sa araw na ito ng Biyernes. Ano naman pong inaasahan po natin sa susunod na 2 araw dahil nga po last 2 days na ng August at ito nga po ay weekend pa. So ano po bang inaasahan nating weather condition dito sa ating bansa? Opo, base sa ating mga data ng count ngayon at itong low pressure ay mga natili hanggang pang bukas ng gabi or Sunday pa umaga ito lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Kaya inaasahan po natin bukas ay dito sa Metro Manila, Southern Luzon all the way to Visayas ay maulap po tayo at may mga pag-ulan pero hindi katulad ngayon na halos buong araw maulap. At may bahagyang mga pagbabago o gagandang panahon bukas. Mas magandang panahon sa Sunday, dito sa mga lugar na naapektuhan ng low pressure area, ay magpapakita ang sikat ng araw. Kaya po, inaasahan po natin na sa Sunday pa, ay halos buong bansa po ay magandang panahon kung saan makakaroon po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ayan po, unti-unti naman po nating mararanasan ang gradual improvement sa lagay po ng ating panahon, lalong-lalo na po sa araw ng linggo dahil nga po inaasahan po natin na tuloy na pong nakalabas ng ating par itong nasabing low pressure area. At Mr. Aurelio, ito naman po, no, ito po nga cloud cluster mula po sa grupo ng mga kaulapan, nakakabuo tayo ng isang ganap na low pressure area. So ngayon, alamin po natin paano ba nalalaman ng Pag-asa na ang grupo ng mga kaulapan o cloud cluster ay na-develop na sa pagiging isang low pressure area. Opo, itong mga cloud cluster, itong mga binubuo ng mga kaulapan, ay dahil po sa moisture kaya na nabubuo mga kaulapan, lalo na po dito sa Pacific Ocean, nasa bandang east ng ating bansa. Paano nagiging low pressure area itong mga cloud cluster nito, yung mga grupo ng mga kaulapan? Kailangan po kasi sa aming pag-analyze, kailangan po mayroon po sirkulasyon itong low pressure area, magiging low pressure area. Ito yung, ang sirkulasyon, yung sabihin itong hangin ay kailangan po ang direction po niya counterclockwise, patungo sa sentro ng low pressure area. Pangalawang factor para mabuo isang low pressure area from cloud cluster, ito yung pagbaba ng pressure o low pressure. Kaya po tinawag niya low pressure area. Okay, so yan po, naintindihan na po natin kung paano nga ba ang low pressure area formation at ano nga ba yung mga factors na kailangan para magkaroon nito. At panghuling katanungan na lamang, Mr. Aurelio, nitong mga nakalipas sa mga linggo ay nakita po natin ang posibilidad ng pagkakaroon ng El Nino phenomenon at inaasahan din ito nga mararamdaman dito sa ating bansa. So ano na po ba ang status natin as of now? Malaki pa rin po ba ang posibilidad ng pagkakaroon ng malakas na El Nino? Inaasahan po natin hindi po malakas na El Nino ang kung sakali man ay magkaroon tayong El Nino sa taon nito. At sa ngayon ay 65% probability na magkaroon ng El Nino dito sa ating o epekto dito sa ating bansa.
At may posibilidad din itong natirang yung 35% na posibleng hindi po magiging o hindi magkaroon ng El Nino at hindi natin maramdaman ang epekto ng El Nino dito sa ating bansa. Kaya po patuloy natin itong babantayan sa anumang development itong El Nino nito. So ayan po mga kababayan, patuloy na lamang po kayong tumutok dito po sa Panahon TV para po malaman natin yung mga updates na ilalabas po ng Pag-asa tungkol sa lagay ng ating panahon at dito nga rin po sa ating pong patuloy na minomonitor na El Nino. Ayan po, maraming salamat po sa ibahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga viewers. Nakasama nga po natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa, yan nga po si Mr. Alzar Aurelio. Magbabalik po kami matapos ng isang paalala. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yan sa GMB Balita. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat.